news spread like wildfire. According sa ating source mga kapatrol, ay nagkakandarapan na ang mga koponan sa Japan D-League dahil nalaman na nila kung gaano na kalaki ng improvement sa nilaro ni Kai sa kanilang mga ensayo at pati sa kanilang unang tune-up game. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video, pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Soto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Kai Soto, kinatatakutan na nga ba sa Japan D-League after nalaman ng mga teams ang napakalaki niyang improvements na kung saan pinakita niya ito sa kanilang mga ensayo at tune-up game. According sa ating source, ay merong mga iilang Japan D-League teams ang nagkadarapa sa paghahanap ng mga Asian imports na kayang itapat kay Kai. Grabe kasi ang dalang skills at talent ni Kai sa Alphas na kaya niya mag-dominate sa buong liga like a world import. With Kai's presence ay parang nagkaroon ng extra world import ang Alphas kaya nagkaroon sila ng napakalaking advantage. In fact, sa kanilang starting lineup ay dalawang local players lang na mga guards ang nakakapasok as starters. Nandyan ang dalawang world imports at si Kai Soto ang pasok sa first 5 ng Alphas. Nagkaroon tuloy ng built-in advantage ang Alphas pagdating sa center spot dahil he can play and defend against the bulky big man world imports ng mga kalaban. And the only problem na nakikita ko dito ay kung paano masiguro ni Coach Anzai na magkaroon ng equal catches sina Kai Soto at ang dalawa pang mga imports ng Alphas. So in other words, ay crucial dito ang sistema ng team kung paano ma-maximize ng team ang kanilang enhanced firepower. Napakalakas na kasi ng Alphas in terms of effort quality at alam naman natin na ang mga imports talaga ang nagdadala ng laro. Ang supporting cast na lang ang mga local players. Sana walang backup sa team and you will let Kai do the lead. Kailangan lang ni Kai ng maraming catches and field goal attempts to be effective. Ang kagandahan kasi kay Kai ay kapag maganda ang kanyang opensa, it will fuel his defense at gumaganda rin ang kanyang depensa. At balitang NBA naman, mga pagpipilian sa trade ng Los Angeles Lakers bago ang 2024 NBA training camp. Gagawa kaya ng trade ng Los Angeles Lakers bago magsimula ang 2024-25 NBA season? Who are the Los Angeles Lakers? Well, alam natin lahat na sila ang 17-time NBA champions at isa sa mga pinaka-historical na professional sports organization sa US dahil sa kanilang mayamang kultura na may mga legend na tulad ni Magic Johnson, Kobe Bryant, Kareem Abdul-Jabbar, Jerry West at iba pa. Pero ang tanong, sino ang Los Angeles Lakers? Well, ito ay napakahalaga ngayon dahil tila nagkaroon ng mga pagkukulang ang franchise sa mga nakaraang taon sa ilalim ng pamumuno ni LeBron James at Anthony Davis. Well, nobody can take away the championship this star duo brought to Los Angeles in 2020. So gagawa ba ng trade ang Lakers bago magsimula ang training camp? Kung magkaroon ng trade ang Los Angeles, malamang ito ang mga players na kanilang kukunin. Jeremy Grant ng Portland Trail Blazers. Sa isang punto, tila posible na ang Portland Trail Blazers ay maghahanap na ng pagkakataon na ilipat itong si Jeremy Grant. Ang veteranong forward ay 30 years old na ngayon at hindi gaanong umakma sa timeline na itinayo ng Blazers kasama sina Scoot Henderson, Shaedon Sharpe at ngayon ay ang first round pick na si Donovan Cunha. Ang problema sa pagnanais na makuha itong si Grant ay hindi aktibong naghahanap ng trade itong Blazers ngayong offseason.
kahit na maraming kupunan kabilang ang Los Angeles Lakers ang nagpapakita ng interest sa kanya. Sa season na ito, si Grant ay makakatanggap ng $29.7 million at meron pa siyang ilang taon sa kanyang kontrata. At next in line is Jordan Clarkson ng Utah Jazz. Ano nga ba ang plano ng Utah Jazz? Pagkatapos makompleto ang season na may record na 31-51 noong 2023-24, mataas ang pag-asa ng Utah Jazz na makakagawa sila ng malaking hakbang ngayong off-season upang makabalik sa status ng playoff contender. Well, si Lauri Markkanen ay nag-restructure at nag-extend ng kanyang kontrata para manatili sa Utah. Ngunit iyon lamang ang ginawa ng organisasyon. Si Jordan Clarkson, ang ating kababayan, ay isa pang pangalan na malamang na mapapabilang sa trade block dahil siya ang pinakamatandang guard sa locker room ng Utah. Ang 32 years old na si Clarkson ay may 2 taong pang natitira sa kanyang kontrata na nagkakahalaga ng $28.3 million at nananatiling isang epektibong 6-man talent. At nandiyan si Cam Johnson ng Brooklyn Nets. Sa maraming kupunan, ipinakita ng Lakers ang kanilang interest sa Brooklyn Nets forward na si Cam Johnson ngayong summer. Ayon sa pinagkukunan ng liga na sinabi sa Clutch Point. Dahil sa pagbabago ng direksyon ng Nets, pagkatapos ng pag-trade kay Mikal Bridges sa New York Knicks, tila si Cam Johnson ang susunod na manlalaro na susubukan ng organisasyon na i-leverage para sa mga future assets. Sa kabuuan ng kanyang karera, si Cam Johnson ay palaging isang mahusay na spot shooter mula sa labas ng three-point line. Kung may isang bagay na kulang itong Lakers, maliban sa kanilang 2 stars, ito ay ang tunay na perimeter threat na makapagbigay ng tuloy-tuloy na pressure sa mga kalaban. At nandito naman si Kyle Kuzma ng Washington Wizards. Ito ay magiging isang napaka-interesting na hakbang para sa Los Angeles Lakers. Si Kyle Kuzma ay nag-trade mula sa Los Angeles Lakers tapos ng Washington Wizards noong 2021 nang dalhin si Russell Westbrook. Ang eksperimento na yon ay hindi nagtagumpay para kay Pelinka dahil si Kyle Kuzma ay umunlad bilang pangunahing option ng Washington Wizards at hindi na niya kinailangang palaging magtago sa anino ni LeBron James at Anthony Davis. At nandito si Bruce Brown ng Toronto Raptors. Isa pang manlalaro na ipinakita ng Los Angeles Lakers ang kanilang interest mula pa noong nakaraang season ay si Bruce Brown. Pagkatapos manalo ng championship kasama ang Denver Nuggets noong 2023, pumirma itong si Brown sa Indiana Pacers noong nakaraang summer. Ang kanyang pananatili sa Pacers ay hindi umabot ng buong season dahil siya ay nag-trade sa Toronto Raptors bago ang trade deadline sa deal na nagpadala kay Pascal Siakam sa Indiana Pacers.